Gumawa nga kami ng mamay-merienda na hindi lang panghanda, pwede ring itinda, hindi siya matamis kaya pwede sa matatanda kahit nagme-maintenance pa. Pero before ng lahat ng yan, namimiss ko na si Baby Champy. Hindi kasi ako makalapit sa kanya, gawa ng masama ang pakiramdam ko. Kahit miss na miss ko na siya, titiisin ko, wag lang siyang mahawa. Kaya eto ako, hanggang tanaw na lang sa pintuan nila. Nakatulog pala kami ni Ninang Thea. Usapan namin, gigising kami ng gabi kasi mas peaceful magluto kapag tulog na ang mga constituents namin. Nagising ako alas 12 na ng madaling araw. Yung kasama ko, eto, pinipilit pa ring lumaban. Go Ninang, kaya mo yan, laban lang. Bago nga kami magluto, nag-unpacking muna kami ng parcel na in-order namin. Nag-order nga pala kami ng lagayan para kung sakaling may susobra sa luto namin, ipamimigay namin. Nabili nga namin to sa Blue Up, 6 pesos ang isa. Sulit naman, social pa ng lagayan. Lagi pala naming sinisiring speaker ng parcel bago itapon para iwas mas scammer. Lumabas na nga kami ng bedroom. Yes, English yon. Niready na nga muna namin yung mga gagabitin naming ingredients para sa cream puffs. Madami-dami kaming gagawin kasi ayaw kong nabibitin, di baling kulang, wag lang sobra, parang baliktad yata. Bago nga kami mag-start, nagsuot na muna kami ng mouth mask para kung sakaling may susobra, pwede bang ipamigay sa iba, di ba? Kinuha ko na ngayon, binili kong isang tray ng itlog, kahit 16 na piraso lang naman ang kailangan, laging may pasobra, tapos magrereklamo bakit wala nang natirang pera. Deserve mo yan, dada, di ka kasi marunong mag-algebra. Hinalo ko na nga pala yung 2 itlog ng pula sa kinilong cornstarch ni Ninang Thea, tapos huminto ako kasi di pa pala tapos tambangan yung ingredients sa susunod na ihahalo. Paghahaluin lang yung cornstarch, itlog at ibap na gatas saka konting asukal na hindi na na-videohan. Tapos sa isang kawali, ibuhos ang finixer, lagyan ng McCormick vanilla syrup para mabango at mas sumarap. Tapos i-fixer mo. Teka, bakit ako naghahalo dito? Syempre, para nga safe, dahil walang hairnet, gagamit na lang ako ng food cover. Ewan ko na lang kung malalaglagan pa ng balakubak to. Kahit nga pilik mata, walang malalaglag dito. Hahalo-haluin nga lang hanggang sa maging ganito, tapos titikman ko na rin para malaman ko kung masarap ba akong maghalo. Sa likod ko naman, abala si Ninang Thea tambangan yung mga arena. Foil na lang kulang, Ninang, pasado na. Itong niluluto ni Ninang Thea para naman sa gagawing tinapay. Yung tinunaw na bitter, binuhusan niya ng tubig, tapos lagyan ko doon ng konting legal na tawa. Sabi kasi konti lang, tapos pag konti lang talaga nilagay, sasabihin, bakit ang konti? Saan ba talaga ako lulugar? Pagod na ako, wala bang break time? Haluin nga daw munang mabuti bago ibuhos ang ilang gramo ng legal na arena. Kawawa naman si Ninang Thea, parang masakit na yung kilikili. Kakahalo niya, lumabas na yata yung kulani niya. Uy, hinog na, malusog pa. Ganito nga dapat magiging output ng kakahalo mo, tapos iset outside mo para lumamig, saka mo haluan ng itlog, pero dahan-dahan sa paghalo, pa konti-konti lang daw ang buhos. Share ko lang, natutunan pala namin sa construction, ganyan daw pag naghahalo ng semento. Pag ganyan na ang output, kumuha ka na ng baso, tapos ipasok ang piping bag ata tawag dito, i-floating mo sa baso, saka mo palamanan para maging ganito. Yung unang niluto nga pala kanina, custard yun. Sinet outside muna. Bale, iba pa to. Ito yung magiging tinapay niya. Tapos ipapalaman yung custard na niluto kanina. Ayan, pumalpak pa nga ako. Kaya pinasa ko na kay Ninang Thea. Aayusin nga daw yung ibabaw. Dapat daw hindi patulis. Dapat parang flat na tutong lang. Hindi naman talaga ako maalam sa baking. Ang agenda ko dito, manggulo lang. Mahilig lang talaga mag-bake si Ninang. Ako, taga-support lang. Pero madalas taga-tikim naman. At least may ambag naman. Bago nga pala isa lang to, kailangan mo nang mag-preheat ng oven for 15 minutes, tapos 20 minutes naman siyang lulutuin, tapos 10 minutes mo siyang hahayaan sa loob ng nakapatay ang apoy. Bale, ilan total nun? Kayo na nga mag-compute. Habang nagpapahinga ang mga tinapay, tinuloy na gawin ni Ninang yung ipapalaman na custard. Mag-fixer siya dito ng pinalamig na all-purpose cream, tapos ihahalo niya yung niluto kanina sa kawali para daw mas creamy. Pwede naman daw walang cream para sa mga nagtitipid. Magastos ako. Sabi ko, gusto ko yung masarap para certified cravings. Pag na-fixer na ng mabuti, kumuha ng piping bag, tapos eto na naman ako, taga-butas na lang ng tinapay kasi hindi nyo ko maaasahan magpalaman dyan, baka maging failure lang yan. Sabi na, hindi pa tapos, may kamay na namang akala mo si Lastic Man. Ayan, nalaglag tuloy yung palaman. Nalaglag. Abay, ayaw tumigil, sumipat pa nga ng isa.
Baka sabihin nyo, ako na naman yung tirador. Eto yun, akala ko talaga pag madaling araw may piece of grind kami ni Ninang Thea, pero kalimutan na nga natin yun, never mind. Dahil nga walang natira sa unang gawa, kakatikim nila, gumawa na nga kami ng mas marami at mas nakakagigil dahil yung mga kulani sa kilikili ko pagod na. Anong oras na, nandito pa rin kami sa kusina. Gusto ko nang maghilik ng mga oras na to kasi yung utak ko palobat na. Failed tuloy yung pangalawang gawa. Stress na ako, loko na. Alam mo yung ano? Sweet ball na lumamig. Tingnan mo, yung mga pinipe ko na una, malaki da. Sabi na, kasalanan ko na naman, mali kasi yung paghalo ko kanina, dapat pala mas labas pa yung dila. Muntik na nga maging squid ball, pero sige, tuloy ang gawa. Sa isang malalim na kawali, maglagay ng mainit na tubig para mas mabilis. Maglulusaw nga ako ng favorite naming Doshay matcha bar sa isang skinless na mangkok. Mahilig kasi kami sa matcha, kaya naisipan naming haluan yung custard ng matcha flavored chocolate. Kapag nagluluto nga pala kami ng desserts, laging Doshay ang gamit namin. Highly recommended kasi mura na, masarap pa. Grabe, ang bango, hinahalo pa lang, gusto ko nang papakin. Habang abala magpalaman si Ninang Thea, ako naman maglulusaw ulit ng dark chocolate naman para sa dip. Syempre, Doshay pa rin ang gamit. Actually, ito yung natira pa namin nun sa champoradom content. Marami pa, sulit naman yung presyo kasi marami kang magagawa sa 500 grams nila. Naka-hand goggles nga ako dito pero makalat pala gumamit nito kaya tinanggal ko na lang para ma-flex na rin yung kikiam kong mga kamay. O, happy na kayo? Alam ko naman yan ang nagpapasaya sa inyo eh. Dalawa pa lang nga nagagawa ko, nababawasan na naman. Magsitulog pa nga kayo, hindi na nga kami matapos-tapos dito. Kanina pa nga ako naglalaway ni hindi man lang ako makatikim, lalo na yung bakeries natin. Ay wait, hindi nga ba ako nakatikim? For the final round, white chocolate naman ang susunod na lulusawin. Pang dip pa rin sa cream puffs namin. Sa mga nagtatanong pala saan namin nabili, sa mga grocery stores meron tulad ng Robinson, Save More, Landmark at iba pa. Para naman sa mga tinatamad lumabas, meron silang online shop. Chinek ko, mas mura siya ng very light. Visit nyo na lang yung page nila sa TikTok. Tara, tikman na natin. Dark chocolate. Ano laman nito, men? Tikim lang ah. Patikim. Dark chocolate. On top. Custard on the inside. Grabe. Sarap po. Matcha in the inside. Perfect bite. Sarap. Matcha yan. Dark chocolate on the outside. Matcha in the inside. Lumabas. Lumabas yung kanyang up. Anak mo.